Hustisya ang panawagan ng pamilya ng motorcycle taxi rider na pinatay sa saksak ng kanyang pasahero sa Caloocan. Nagawa pa ng suspect na manghablot ng cellphone sa Malabon kung saan siya kinuyog ng taong bayan. Saksi, si Gabriel Gonzalez. Dakong 1:30 na madaling araw nitong Martes, ibinaba ng motorcycle taxi rider ang kanyang pasahero sa Kaunlaran Village, Barangay 20, Caloocan. Pero ilang sandali pa, biglang sinaksak ng pasahero ang rider gamit ang ice pick. Napuruhan ang 46 anyos sa biktima sa tagiliran. Nakawala kalaunan ng biktima at nakatakbo palayo. Ayon sa mga saksi, sinubukan nilang tulungan ng rider pero pinagbantaan umano sila ng lalaking nanaksak. Nahabulin namin. Kaso yung rider, sabi sa akin na babariling kita. Sabi ko, sige, putok mo. Tapos biglang sumakay sa manobra na sa motor. Mabilis na pagpatakbo. Tinangay ng sospek ang motorsiklo ng biktima na naisugod pa sa ospital pero nasawi kalaunan. Ilang oras matapos ang insidente, cellphone naman ng isang lalaki sa Malabon ang pinuntirya ng parehong sospek. Sinubukang tumakas ang sospek pero nahabol at binugbog ng mga residente. Na-recover ng pulisya ang ginamit na ice pick ng sospek at ang motorsiklo ng napatay na rider. Ayon sa mga pulis, gawain na umano ng 43 anyos sa sospek ang pagnanakaw ng mga motorsiklo ng mga nasasakyang motorcycle taxi. Nasangkot din umano ang sospek sa isa pang insidente ng motor napping sa Malabon noong July 11. Usually sa mga madaling araw, gabi siya lumalakad. Kung sino yung makita niya sa daan, ino-hold up niya, saka kukunin yung motor. Nakakulong ang sospek sa Malabon City Police Station at mahaharap sa mga reklamong paglabag sa New Anti-Kidnapping Act of 2016, robbery at homicide. Depensa ng sospek, hindi niya intensyong patayin ang nabook na rider sa Caloocan. Nabigla lang po ako. Pasensya po sir, hindi naman po sinasadya. Patawad po. Hustisya ang panawagan ng pamilya ng rider. Meron siyang isang anak. 3 taon yung anak niya. Hindi po namin siya mapapatawad. Naghahanap buhay lang po yung kapatid ko. Bakit kaya naman ginawa niya? Wala siyang kalaban-laban. Ako si Gabriel Gonzalez, ang inyong saksi. Pinagnakawan at pinatay rin ng kanyang pasahero ang isang motorcycle rider sa Cavite naman. Ang cellphone ng biktima, ginamit pa ng suspect para hingan ng perang asawa at kapatid nito. Saksi, si EJ Gomez. Lubos ang pagdadalamhati ng kaanak ng 35 anyos na si Renren de la Viga, ang rider na hinold up at pinagbabaril ng kanyang pasahero noong July 9. Base sa investigasyon, mula Tondo, Maynila ang nabook niyang pasahero na papuntang Carmona, Cavite. Doon hinold up at pinagbabaril ang biktima. Nakabulagta po siya sa gitna ng kalsada. Wala nang buhay. May butas talaga siya sa tido. Tapos wasak yun dito. Ayon sa Carmona Police, unang nai-report sa kanila ang insidente bilang hit and run. No one from Carmona naman reported na may putok. The area ma'am is medyo malayo sa mga kabahayan. When na-process po yung crime scene, meron pong nakitang basyo ng bala at meron ding nakitang bala na hindi pa pumutok. Dagdag pa ng pulisya, natuntun sa 13 Martires ang motorsiklo ng biktima kung saan nagkaroon daw ng shooting incident na kinasangkutan din ng namaril na sospek. Meron pong naiwang motorcycle dun sa 13 at na-confirm po ng family na yun ay motor po ng victim dito sa Carmona. Yung suspect ay ginaril niya yung victim dun sa 13 at inagaw din yung motor. Parang ang nangyari ay pinalit niya yung motor na nakuha niya sa Carmona dun sa motor na nandun sa 13. Ang asawa ni Renren hindi makapaniwala na nagawa pang gamitin ng sospek ang ninakaw na motorsiklo para sa isa pang krimen. Kwento niya, nakatshot pa niya ang mister bago bumiyahe pa Carmona.
Pasado alas 12 ng hating gabi nang mag-chat daw muli ito. Pero ang suspect na pumatay sa kanyang asawa na pala ang kausap niya. Gamit ang cellphone at account ni Renren, nag-utos ito na mag-send ng 1,000 piso sa online wallet. Bagay na ginawa niya. Nagsabi rin daw ito na nakasagi siya ng motorsiklo sa bayan ng Naik at nangulit pa raw sa paghingi ng pera. Sabi niya nasa barangay daw po kasi. Tapos ang sinend niya pong picture sa akin is yung motorsiklo niya po na naka-open po yung compartment ng motor. Tapos yung gamit niya kalat-kalat. Tapos dun po talaga ako nagduda. Tapos yung picture niya po is parang yung roll up lang po na nakasarado ng tindahan. Kaya sabi ko, napaisip ko, hindi ganyan yung itsura ng barangay. Inisip pa raw niya na baka nahack ang account ng kanyang mister. Pero kalaunan, umamin din daw ang suspect. Sabi niya, hawak niya daw po yung asawa ko, ganyan, na magbigay ka sa akin ng 5,000 kung gusto mo pang makauwi ng buhay yung asawa mo. Sabi ko po talaga, kung talagang hawak mo yung asawa ko, pakita mo siya sa akin. Picture, video, kahit yung voice lang na kahit 5 seconds, pakita, parang patunayan lang na buhay pa siya, nahawak niya siya, ayaw niya pong ibigay. Ang suspect, humingi rin daw ng pera sa isang kapatid ni Renren na nasa abroad. Pero bago pa man magpadala ng pera, nakipag-ugnayan na ang pamilya ng biktima sa pulisya. Sa ikinasang joint operation ng Carmona Police, 13 Martires Police at Station 1 ng Manila Police District na aresto ang suspect sa Tondo, Maynila. Isa pang motor ang narecover mula sa suspect, pati ang caliber .42 na baril. Hawak ng 13 Martires Police Custodial Facility ang suspect na walang pahayag sa media. Sasampahan siya ng reklamong paglabag sa Republic Act 10883 o New Anti-Carnapping Act of 2016 at frustrated homicide. Ako si EJ Gomez, ang inyong saksi. Umama si Senador Alan Peter Cayetano sa plano ng NBI na imbestigahan ang pagpapagawa ng sports complex na ginamit sa 2019 Southeast Asian Games. Si Cayetano po ang chairman ng organizing committee noon at giit niya walang anomalya sa pag-host ng Pilipinas ng palaro. Saksi, si John Consulta. World-class na sports complex sa New Clark City sa Tarlac ang ibinida ng gobyerno nung idao sa bansa ang Southeast Asian Games noong 2019. Kasama rito ang Codron na sinindihan bilang hudyat ng simula ng palaro. Kahapon, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag, balak ng ahensyang imbisigahan ang pasilidad. May nakarating daw na impormasyon na may irregularidad umano sa ginastos ng pondo para rito. Nakarating sa amin, bilyon-bilyon pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. At mayroong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion sa GAA na hindi binayad. So ito, imbestigahan namin to. Malaking kaso rin ito. Ayon kay Matibag, wala rin umanong ginawang bidding sa paggawa ng sports complex. Ito yung tungkol dun sa it's a Malaysian company na sila yung nag-build ditong sport area na to. Walang bidding, tapos nabayaran ng mabilisan na 10 billion yung halaga, congressional insertion. So sisilipin namin to. Kasama sa sisilipin ng NBI ay ang Codron na nagkakahalaga ng 45 million pesos ayon sa organizing committee kung saan naging chairman si ngayoy Senador Alan Peter Cayetano. Walang pinangalanan si Matibag pero sa pagpapatuloy ng impeachment trial kanina, inalmahan ni Cayetano ang mga sinabi ng NBI Director. Mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Ayon kay Cayetano, walang anomalya sa pag-host ng Pilipinas sa SEA Games noong 2019. Hindi rin daw pwede noon makialam sa insertion si Cayetano dahil hindi siya bahagi ng Senado o Kamara noon. Wala rin daw siyang kinalaman sa pagpapatayo ng sports complex na pinamahalaan niya ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA. It was done by the BCDA. The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. Sinisikap namin kunin ang panig ng nooy President and CEO ng BCDA at ngayon DPWH Secretary Vince Dizon. Hirit pa ni Cayetano,
naapektuhan ng trial dahil sa ginagawa ni Matibag na nakatakda ring humarap bilang testigo ng prosecution. It is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated po lahat yun. A marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. Tinukoy rin ni Cayetano ang hinala ng minorya na tila isa-isa silang kinakasuhan para mawala sa impeachment trial. Binabawasan talaga kami. Iniisa-isa. Even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Ayon naman kay Matibag, Unang-una, hindi naman ako nakikipagbakayan sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. It so happens siguro na siya involved dito, no? At tayo naman, ang record naman ng NBI, we'll always go over the evidence, will lead us kung ano yung batas, kung ano yung proseso. And I'm sure si Senator Alan, kung siya kasama rin dito, I'm sure that he will appreciate na may imbestigahan natin ito ng maayos. ako si John Consulta, ang inyong saksi. Sa Lunes na po magpapasya ang Senate Impeachment Court tungkol sa hiling ng prosekusyon na ipasabina ang mga tax at bank records ni Vice President Sara Duterte at ng asawa niyang si Attorney Mans Carpio. Ang kay Presiding Officer, Senator Chis Escudero, pag-aaralan pa ng mga Senator Judge ang mga inilatag na argumento ng prosekusyon at ng depensa. Saksi, si Sandra Ginal. Ang pinagdebatihan kanina ng prosecution at depensa, dapat bang pasabina ang tax records ni Vice President Sara Duterte, mister na si Attorney Mans Carpio at kanilang mga negosyo para magamit bilang ebidensya sa impeachment court. Pinasasabi na rin ng prosecution ang mga record ng transaksyon nila mula sa ilang bangko at reports ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Pangunahing punto ng prosecution, dapat mailabas ang buong katotohanan kaugnay sa Article 2 ng impeachment case saan nila'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise, mga ari-ariang hindi nakadeklara, at pakikibahagi umano sa negosyo habang siya ay pangalawang pangulo na ipinagbabawal nila ng saligang batas. Bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan o haharangin ito? Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan for this honorable court to determine whether VP Sara Duterte is unfit to continue in office. It must have a clear picture of the respondent as a public servant. Kailangan makita ng publiko at ng mga senator judge ang tunay na kulay ng vice-presidente at larawan ng kanyang buong pagkatao bilang isang lingkod bayan. Batay raw sa report ng AMLAC, nagsimulang tumaas ng malaki ang financial activity ng vice-presidente mula 2007 nang manungkulan siya bilang vice mayor ng Davao City. Dagdag ni Jokno, mula 2007 hanggang 2013, umabot sa 3 bilyong piso ang financial activity ng vice-presidente. Taong 2022, nahalal na vice president si Duterte. If she amassed staggering amounts of unexplained wealth while she was a vice mayor and mayor, doesn't that say a lot about her unfitness to serve as a vice president? Isn't that relevant to the question this court must resolve at the end of this trial of whether or not the vice president betrayed the trust given to her by the people? Sabi ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno, may kapangyarihan ang impeachment court na isabina ang mga tax at bank record. Kahit ang mga umiiral na batas, gaya ng Bank Secrecy Law at Data Privacy Act, hindi hadlang sa kapangyarihan ng impeachment court. Pinaalala rin ng prosecution na minsan ang umaksyon ng impeachment court sa ganitong usapin sa kaso ni dating Chief Justice Renato Corona. Tanging ang hukumang ito lamang ang may kapangyarihang magpasya kung ang mga pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay karapat-dapat pa rin manungkulan. Because this power comes directly from the Constitution, no one, no person, no law, no administrative rule can limit or supersede it.
Kahit ang bank secrecy law po ay sumusunod at tumatalima sa impeachment court. The law explicitly states, and I quote its pertinent portions, "All deposits are hereby considered as of an absolutely confidential nature except in cases of impeachment." Hindi rin po hadlang ang Data Privacy Act. The law itself affirms that confidentiality shall not apply, and I quote, "should the personal information be needed pursuant to a subpoena duly issued." Argumento naman ng depensa, kung papayag ang impeachment court sa hiling ng prosecution, malalabag ang karapatan ng bise sa due process. Fishing expedition aniya o paghahanap ng ebidensya ang pakay ng prosecution. When a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition. And that is exactly what confronts this very court today. And that is why the defense has taken the position that the prosecution's requests must be denied. Labag aniya sa saligang batas at ilang desisyon ng Korte Suprema ang nais ng prosecution na buksan ang mga tax at bank records na dapat ay confidential. Dagdag niya, labag din ito sa Anti-Money Laundering Act, Tax Code, Law on Secrecy of Bank Deposits at iba pa. Let's look at the tax code. Section 270 of which criminalizes disclosure of taxpayers' information. Meron po bang exception sa batas na ito? Meron po, but it is limited. Kasama po bang impeachment? Hindi po. Yun nga pong mga bank account numbers na nakaspecify sa request for the issuance pa subpoena, ang aming posisyon po dyan, yan po ay nakalap doon sa illegal disclosure, with all due respect, na ginawa ng AMLAC before the Committee on Justice. Malalabag din aniya ang karapatan ng mister ng bise na isang pribadong individual. Hindi rin aniya nararapat na pati bank documents nung hindi pa Vice President si Duterte ay nais gamiting ebidensya ng mga taga-usig. The prosecution is requesting for documents spanning almost 2 decades, almost 20 years, dating as far back as 2007. Your Honors, it is a fact na noong 2007, ang respondent ay Vice Mayor pa lamang. Definitely not an impeachable office, Your Honors. How is that relevant? It is the position of the defense that it is not. In fact, what that is an unlimited search throughout a person's financial history. Matapos ilatag ang kanilang mga argumento, nagkaroon din ng pagkakataon ang magkabilang panig na sagutin ang punto ng isa't isa sa pag-asang makumbinsi ang mga senator judge. Confidentiality, Your Honor, should not be the prevailing principle in this proceeding. Hindi po confidential ang katotohanan. We do not disagree with the prosecution in terms of accountability. Again, no one is above the law, but no one should also be deprived of the protection given by law. Isang oras na nag-caucus ang mga senator judge. Pagbalik, in caucus, the senator judges agreed to study the matter more. The senator judges agreed in caucus to decide on the matter on Monday. Muli namang binanggit ng prosecution na hindi na nila ihaharap bilang testigo ang Chief of Staff ng Bise na si Attorney Zulaika Lopez at security official ng Kamara na si Captain Belinda Bello. Binawi na rin nila ang dapat sanay ipepresent na 5 pang testigo. Si NBI Director, Attorney Melvin Matibag, ang magiging huling witness para sa Article 4 sa susunod na linggo. Inaasang susunod na ipepresenta ng prosecution ang ebidensya sa umano'y diwastong paggamit ng lampas 600 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ng panunungkulan ni Duterte.
humingi at nakakuha na ng sabina ang prosecution para sa mga opisyal ng ilang bangkong nag-release ng confidential funds. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Inilipat na po sa New Quezon City Jail male dormitory sa Payatas si Senador Rodante Marcoleta. Bilang pagsunod po yan sa utos ng Sandigan Bayan 3rd Division. Mahigit 1 linggo na natili sa PNP General Hospital si Marcoleta matapos siyang arestuhin para sa kasong plunder kaugnay sa 75 milyong pisong donasyong tinanggap niya noong 2025. Doon po natukoy na meron siyang mild pneumonia. Pero sa pagsusuri ng Philippine General Hospital, lumabas na bumuti na ang lagay ng senador at kontrolado na ang kanyang hypertension. Pero hindi muna binasahan ng sakdal si Marcoleta dahil sa nakabinbin nitong mosyon na ibasura ang kaso laban sa kanya. Not guilty plea naman ang inihain ng mga kapwa-akusado ni Marcoleta na sina dating Congressman Mike Defensor at ang mga negosyante sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. May 2 persons of interest na pulisya kaugnay ng pagpatay sa Amerikanong marine biologist sa Negros Oriental. Isa po sa kanila ang Pilipinang kinakasama ng biktima. Saksi, si June Veneracion. Walang bakas ng umano'y panggagahasa. Yan ang lumabas sa pagsusuri na ginawa sa Pilipinang live-in partner ng pinatay na American marine biologist na si Ken Carpenter sa kanilang bahay sa Sibulan, Negros Oriental. We already subjected her to 4 vaginal swab. Negative po, negative. Taliwas yan sa pahayag ng 34 anyos na babae na itinali at ginahasa umano siya ng mga sospek nang pasukin ng kanilang bahay at barilin sa ulo ang 73 anyos na biktima noong linggo ng gabi. Sa ngayon, isa siya sa 2 itunuturing na persons of interest o POI ng pulisya sa krimen. Siyempre tinitignan din natin, why would you leave a witness? That's unusual. She was left relatively unharmed. Siyempre it will pose some questions to the mind of the investigators. Hindi po natin masabi po na siya ay involved po. Basta po sa ngayon po, since she was left alive, probably po baka kilala or kilala siya ng mga suspects. We are considering those angles po. Ang isa pang POI, ang kapatid ng babaeng kinakasama ng biktima na madalas daw nagpupunta sa bahay ng American National. Sa mas masusing pagsisiyasat, nilinaw ng binuong Special Investigation Task Group na hindi puwersahang pinasok ng 3 suspect ang bahay ng biktima. It was found out that there was no forcible entry dun sa bahay nila. But there is a part there na pwede pong maakyat. It is accessible na po dun sa loob hanggang dun sa crime scene po. 75,000 piso na cash, isang laptop, isang binocular at mga alahas ang kabilang sa mga natangay ng 3 suspect na ayon sa pulisya ay posibleng hindi planado at nakakuha lang ng oportunidad na pasukin ang bahay. Dahil dito, robbery pa rin ang isa sa mga tinitignang anggulo sa krimen. Isa din po sa mga titingnan natin, baka po naka-drugs o nakainom yung mga suspects, kaya gano'n na lang po kalakas ang loob nila. Wala namang indication na nanlaban yung victim natin. Pagpasok, binaril kaagad. Gayunman, hindi pa rin inaalis ng pulisya ang posibilidad na maaari ring konektado sa personal na buhay o trabaho ng biktima ang pagpatay. We are looking at all angles. Smart na yung mga criminals natin ngayon. Di ba, diniscuss din natin na it could be a diversionary tactic yung pagkuha ng mga items to make it appear like it's a robbery. Si Carpenter ang isa sa mga nagbigay ng testimonya sa maparirang fishing activities ng China sa West Philippine Sea, kung saan naipanalo ng Pilipinas ang kaso laban sa China sa International Tribunal noong 2016. Kaya ayon kay maritime law expert Jay Batumbakal, nakabibigla na nangyari ang pagpatay kay Carpenter sa mismong ika-10 anibersaryo ng Arbitral Award noong linggo. Ipinagluluksari ng mga kasama ni Carpenter sa Marine Science Community gaya ng UP Marine Science Institute ang kanyang pagkawala. Kabilang nila si Carpenter sa tumukoy sa Verde Island Passage bilang Center of Marine Biodiversity sa buong mundo. At isinusulong din niya bilang National Protected Area and a UNESCO World Heritage Site. Nakipag-ugnayan na ang mga otoridad sa US Embassy at naipagbigay alam na rin sa pamilya ng biktima sa Amerika ang insidente. Ako si June Veneracion, ang inyong saksi. 2 lindol ang yumanig sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao kagabi.
Mag-alas 12 na hating gabi, tumama ang magnitude 6.3 na lindol sa Sarangani, South Cotabato, General Santos City, Sultan Kudarat, Basilan, Davao City, Davao del Sur at Cotabato. Bago po yan, tumama ang magnitude 4.7 na lindol sa ilang bahagi ng Sarangani, General Santos, Cotabato at South Cotabato, pasado alas 9 ng gabi. Ayon po sa FIVOC, sa mga ito ay aftershock ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani noon pang Hunyo. Ayon sa Office of Civil Defense Region 12, walang nasugatan sa mga pagyanig. Hindi po pinalagpas ng maraming Pinoy na masilayan ang kanilang iniidolong tennis sensation na si Alex Ayala sa kanyang fan meet ngayong araw. Saksi si Rafi Tima. Maging si Pinay tennis star Alex Ayala tila na sorpresa sa dami ng fans na dumating para sa kanyang fan meet sa isang mall sa Makati. Sa maikling panayam kay Alex, ibinahagi niya kung paano nakatulong ang tapang at lakas ng loob sa kanya sa tagumpay na natatamasa ngayon sa kanyang karera sa tennis. Courage to me looks like showing up every day. It looks like showing up after you've had a bad loss, showing up after you've had a long day or maybe something else is not going right in other aspects of your life. So courage to me looks like showing up when you need to be there. Bahagi ng meet and greet ang ilang laro, tampok ang ilang maswerteng fans. Sa dami ng mga fans na gustong makadaupang palad ng tennis star, idinaan na lang ng organizer ang pagpili sa pamamagitan ng raffle. Dahil limitado ang pwedeng makapasok sa venue ng fan meet, napuno ang paligid ng fan meet area ng mga nais makakita sa kanilang idolo kahit hindi nabunot. Ang mag-asawang ito na alas 9 pa raw ng umaga nakaabang sa labas ng fan meet area, dekada 80 pa raw fan ng larong tennis. We know mga sina Rod Laver, Ili Nastasi, pati yung love team ni Jimmy Connors at ni Chris Evert, alam namin. Pero yung gusto namin talaga sina Ivan Lendl, si Bjorn Borg. Nakakatuwa raw na ngayon, meron ng tulad ni Alex, nakahanay na ng pinakamagagaling sa tennis sa buong mundo. Dumami ho ba yung mga fans ng tennis dahil kay Alex? Definitely. Ang fan na ito, dala naman ng isang digital artwork na gusto raw niya sanang ibigay sa Pinay tennis star. Ito, ibibigay mo sa kanya to? Kung papalarin, gusto ko talaga ibigay para kay Alex to. Para meron siyang gawa kong pop art. Maswerte namang napiling makapasok sa fan meet ang mag-inang ito na kapwa naglalaro ng tennis. Nakausap pa nga raw ng 7 taong gulang na si Olivia ang kanyang idolo kaninang umaga sa pamamagitan ng telepono. She told me that what's her biggest trophy? Tall. Are you inspired to play more tennis because of her? Yeah. Matapos ang programa, mahigit 20 minutong nagpalitrato si Alex sa mga fans na piniling umakyat sa entablado. Pero sa dami ng fans, pinili ng Ayala na umikot para makadaupang palad at makapirma ng autograph sa mga fans na hindi nakapasok sa fan meet area. Pagkatapos ng kanyang pag-uwi sa Pilipinas, sunod-sunod na torneo ang agad sasalayan ni Alex, kabilang na ang Grand Slam Tournament na US Open sa susunod na buwan. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Nagpulong po sina Pangulong Bongbong Marcos at Singaporean Prime Minister Lawrence Wong para pagtibayin ang pagtutulungan ng dalawang bansa. Kabilang po sa mga tinalakay ang pagpapalawig ng kalakalan, pagpaparami ng mga oportunidad sa artificial intelligence, at pagsusulong ng mga panibagong kasunduan kung saan makikinabang ang dalawang bansa. Pinagtibay rin ang dedikasyon nila sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa Southeast Asia. Nasa Singapore ang Pangulo para sa working visit. Simple pero elegante. Ibinahagi po ni Bea Alonzo ang mga larawan ng kasal nila ng negosyanteng si Vincent Koh. Bakas sa mukha ng newlyweds ang saya habang hawak ang kanilang wedding cake. Ibinida rin ni Bea ang kanyang wedding ring. Mula naman ng pagbati mula sa mundo ng showbiz. Malayo man sa Pilipinas pero nakahanap pa rin ng pamilya ang magkasintahang OFW sa China kasama ang mga natatagpuan nilang stray dog sa kalsada. Ating saksihan. Iniwan ka?
Kalagitnaan ng winter sa Anji, China nang makasalubong ng OFW na si Gina, ang isang puting Pomeranian sa tabi ng kalsada. Nakawala ka ba? Iniwanan ka? Halatang takot ang aso at nagagalit tuwing nilalapitan. Inuwi muna ni Gina sa kanilang bahay ang kasama noong alagang si Jingshu. At pagbalik, wala pa rin kumukuha sa puting aso. I'm back. Madala ko sausage para sa dog ito. Hanggang inuwi na rin niya ito. Pinagtanong ko po siya sa paligid kung may nakakakilala sa kanya. Tapos pinagtanong din po namin sa pet shop, sa mga vet sa pulis, pero wala pong na-claim. Matapos ang ilang linggo, heto na ang Pomeranian. Na pinangalanan nilang si Pompom. Laging princess treatment sa kanyang fur parents. Isa lang si Pompom sa mga asong na-rescue ni Gina at kanyang kasintahang si Ryan. Every time na paglabas nila, pag pinupunasan na sila, lagi silang nag-display sa ngipin ng pangipin nila. Tapos meron silang supplement ang kalahibo nila. Minsan masakit sa bulsa. Sa totoo lang po, mas magastos po sila kaysa sa amin. Kami po madalas itlog, tokwa, sila lagi pong naka-chicken breast. Lalo kapag nagkakasakit ang kanilang mga inaalagaan. Gaya ng nangyari kay B1, asong nananatili sa isang factory at pinapakain nila. Nagkaroon si B1 ng impeksyon sa uterus. Naoperahan siya dahil gawa po ng pyometra. Okay na po siya ngayon, tapos ang dahil pong nagbigay sa kanyang tulong, galing po sa mga supporters po nila. Sa Pilipinas man po, sa abroad. Malayo man sina Gina at Ryan sa kanilang mga mahal sa buhay, ang mga alaga naman nila ang tila pumupuno at nagpapasigla sa kanilang buhay OFW. Hanggat makakapag-spread, makakapag-share kami ng love sa mga fur babies, gagawin po namin. Mensahe ni Gina at Ryan? Adapt, don't shop. Kung mag-a-adapt tayo, kung may kakayanan naman tayo, ibigay na natin yung pure love para sa kanila. Ako, si Mark Salazar, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi.